Hi guys! So while waiting dito sa school ng mga kids, meron pa akong 30 minutes na mag-wait dito. So I think chikahan ko na lang kayo about sa experience ko sa yung from CS and then nanganak ako through VBAC or vaginal birth after C-section or cesarean section. So na-experience ko yun guys nung 2018 kasi nung 2015 nung nanganak ako sa first ko is CS ako noon, emergency C-section, and then sa second one is VBAC na nga. Actually nakwento ko na to sa may Facebook ko kaso hindi ko na ma-save yung video para ma-upload ko rin sana sa ibang like this one sa TikTok ko, plan tong i-upload tong video na to. And then okay, kwento ko na kasi ganito yon. Di para na rin ako na phobia, 'di ba, sa first C-section, kaya actually ayaw ko na talaga magkaroon ng baby again or ng second baby. Kaso naawa lang talaga ako sa panganay na lagi siya naghahanap ng kalaro, and then that's the time na decide na ako. Sabi ko okay fine, na okay na lang sa akin kahit in girl man or boy as long as may kasama na yung panganay kong anak, kasi talagang naawa ko sa kanya. Gusto ko lagi rin siyang merong makasama, makalaro. And then, yun na, we decided with my husband, syempre mag-try na rin. So, yun na. In-open up ko siya sa OB ko na ay kino-consider ko sana baka pwede kong matry yung normal delivery kahit na experience ko na mas-CS. So, yung doctor naman, pina-sign niya ako ng consent, and then hindi niya naman ako parang ina-assure masyado kung magsa-success yun. Pero kailangan daw nila akong i-monitor. Bali, 2015 yung first ko na nanganak ako, and then 2018 ulit ako nung nanganak. So, I think 2 to 3 years din yung gap. So, ang nangyari nun, i-monitor talaga nila ako. Close monitoring siya. Yung mga blood sugar ko, yung hormones ko, yung thyroid. So, minimake sure talaga nila everything is normal, yung sugar ko. Until yun na, parang in-schedule nila ako for induction kahit hindi pa talaga ready yung baby na lumabas. In-schedule nila ako na ng July 31st, and then nung nandun na ako noon, yun na, in-induce nila ako, and then luckily I think from, for example, 5 a.m. nag-start yung induce. I think nanganak ako ng mga 2 p.m. ganyan. So talagang na-experience ko finally na normal delivery, and I'm very grateful talaga kay Lord God na answered prayer niya yung prayer ko talaga na sana maka-experience din ako maka-normal delivery. Kasi na-experience ko na yung first, napakahirap ma-CS, ang hirap, ang tagal din ng recovery niya, napaka-hapde. Kaya ayaw ko nang maulit yun, na phobia talaga ako doon or na trauma. Kaya sana sa mga na-CS na before, try nyo lang din, lakasan yung loob nyo, at the same time imo-monitor naman kayo ng OB nyo. Hindi naman niya kayo pababayaan na kung hindi po pwede, magpa-prank naman sila na bawal or hindi siya advisable. Depende kasi yan sa lifestyle din siguro. At that time, I guess, nagtatry din naman ako na mag-light workout, at saka sa mga diet, hindi rin ako masyadong kumakain ng mga yung too much, like sweets, or too much carbs, ganyan, or mga junk. Yeah, nag-ingat din talaga rin naman ako noon. So ayun, talagang privilege talaga for me na na-experience ko talaga yung normal delivery after akong na-CS sa first one. Grateful talaga. So yun lang, on my next video, kasi ayoko masyadong mahaba tong video na to. Anyway, sa next kong video, i-compare ko yung anong feeling kapag na-CS compare sa normal delivery. Yung, you know, kung gaano katagal yung recovery sa first and then sa normal, ano yung parang basta, yun na yun sa next video yun guys. Ingat lagi! Bye! God bless!